Alright, welcome back to my channel. This is Faceless Raw. Katulad na sinabi natin, nung tayo ay nasa SMBF na ang pag-uusapan natin ay napakagandang talakayan dahil ito ay maaaring mag-reflect sa atin, mag-mirror at magkaroon tayo ng realization sa buhay natin. Okay? Ang provoking statement na sinabi ko, natatandaan niyo pa po ba? Ang sabi ko ay, eternal truth do not fear the light of intense scrutiny. Let me say it again. Eternal truth doesn't fear the light or do not fear the light of intense scrutiny. So, if you know the truth and you are in the truth, there's no fear. Right? Walang takot kapag alam mo na ikaw ay nasa katotohanan. Kahit na ano pang gawin sa'yo, na pag-examine, pag-scrutinize, pag-investigate, kahit yugyugin ka pa, giba-gibain ka, or even fabricate ng evidence or ng narratives to accuse you, there's no fear. You know why? Alam natin. Bakit? Kasi nasa katotohanan tayo. Nasa truth tayo. And I'm referring, of course, sa eternal truth kay God. At kung magkakaroon tayo ng, i-apply naman natin to, magkakaroon tayo ng application sa buhay natin, pag alam natin na tayo ay nasa katotohanan, wala talagang pangamba. Yung mga taong natatakot, though, pwede tayong taniman ng mga evidence, no? Or mag-raise sila ng mga wrong people, mga bad people to accuse us. Though merong fear, mararamdaman natin kasi nga may evil, di ba, na gusto tayong idiin at mapahamak tayo. Pero pag alam mo na ikaw ay nasa katotohanan, you will not easily um, mababali, no? You will not easily be uh, broken or not easily give in to their uh, uh, threats or fear that they are sowing. Kaya napakahalaga na harapin natin kung ano man yung mga bagay na binabato sa atin. Kasi pag hindi natin ito ihinarap at ito ay tinakasan natin at hindi tayo nagpakita sa mga accusations, hindi natin kinlear, hindi natin uh, uh, binigyan ng boses yung mga accusations, anong iisipin ng maraming tao o anong iisipin ng paligid natin na may mali tayo. Pero kapag tinayuan natin, hinarap natin yung accusations that is trying to pull us down or suppress us from our um, calling or our mission, kapag hinarap natin yun, na tatahimik yung maraming boses na gusto tayong ibagsak o ialis sa pwesto o tanggalin sa purpose o sa mission o sa pagkatawag na ginagawa natin sa Lord. May naalala ako bigla, no? May tao na ginamit si God. I believe, no, with all my heart. This is my view. This is my opinion. And it doesn't reflect any of views and opinions of my affiliation. So, for me lang, this is my view. Na ginamit siya ni Lord. Ni-raise up siya ni Lord during pandemic. And talagang namigay siya ng bigas, tumulong siya, and he even challenged other people to give, no? Yung kanyang mayaman challenge. And kung sino po yung tinutukoy ko, di ba? Si Boss FLM, si Doc FLM. Alam niyo ba na nakulong siya? So for those years na nasa loob siya ng piitan at siya ay nadiin sa kasalanan
na maaaring hindi niya ginawa pero nadiin siya. O maaaring ginawa niya kaya siya nadiin. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo, hinarap niya yon. Hindi siya tumalikod doon sa accusation sa kanya. Hinarap niya. Yun po yung gusto kong sabihin. Okay? At maaaring si Doc FLM ang makakapagsabi na hindi niya, na siya ay not guilty. Hindi niya ginawa. Okay? Maaaring nataniman siya or nagkaroon ng fabricated stories at ito ang nangyari sa kanya. Napunta siya sa piitan. Okay? But for me, kung ako po ang tatanungin nyo, nakainggitan siya. I'm sorry, I'm not smiling because of that. Pero nakainggitan siya. Yung mga taong gumagawa ng magagandang bagay, lalo na kapag ikaw ay, you love humanity, you love people, especially those who are in poverty, poverty-stricken people. Minsan, kinakainggitan, ginagawa ng kwento. Mayabang ba si FLM? Yes, no? At kasi may pagyayabang naman siya, di ba? So, nakainggitan siya. Yung view ko doon. May naalala ko. I'm not connecting this, no, to the Bible since I'm a missionary and a pastor. Pero naalala ko talaga si Joseph. No, nung unang pumutok na nalaman kong aarestuhin si Boss FLM at ganito ang nangyari, I never, I smile and pray. And I remember Joseph in the person of FLM. At hindi lang naman si FLM ang pwede nating ihalimbawa sa buhay ni Joseph. Maaring ikaw na nanonood ngayon. Kahit sino pwede. Kasi pwede tayong dumanas sa mga persecutions. Tama ba? Pwede tayong dumanas sa mga pang-aapi o paggawa ng masama sa buhay natin at tayo ay nalagay sa piitan na hindi naman natin ginawa. Tama? So sa ngayon, yun yung naisip ko nung time na yun. Kasi may grupo din kami na ng mga ng mga um, bagong mga nagbablog. Tapos pag pupunta ka kasi sa vlogging site o sa uh, YouTube channel ni Boss FLM, hindi mababasa agad yung mga comment mo dahil ang bilis talaga, sobra ang bilis, I'm telling you. Isang beses lang ako nagpalipad 99 pesos kung hindi ko nakakalimutan. Tuwan-tuwa na ako nabasa ni tuwan-tuwa na ako na nabasa ni Boss FLM 'yon, no? Isang beses lang yata ako nagpalipad, di na naulit. Tapos nanonood ka, tapos may mga vlogger during that time. And then nakakatuwa, tapos yung mga kasama namin ng mga nagbablog din, nakakatuwa si Kuya Ricardo ng Saudi Arabia, Riyadh, naapektuhan yung grabing no, very contagious talaga si Boss FLM during the time. Sabi sa akin ni Kuya Ricardo, dalawa kami actually na binigyan yung isang vlogger din na taga Cavite. Ang binablog naman niya about sa mga arts. Biniless kami ni Kuya Ricardo, nakakatuwa. Ako, binigyan ako ng pambili ng isang sakong bigas. Yun yung binilog ko rin during that time kasi nagkaroon siya ng challenge di ba? Si Boss FLM. So, yun din yung ginawa namin dito sa lugar namin. Tapos, sa church namin, may nagbigay ng 3 sakong bigas. Yun din yung binigay din namin. So, grabe yung effect sa maraming mga tao, no? Kung hindi natin pinag-uusapan dito kung ano yung religion mo, kung ano yung pinaniniwalaan mo, pero yung effect na ikaw ay makaramdam na magbigay. I'm not saying na hindi po kayo nagbibigay. I'm not saying that. Ang sinasabi ko po, yung bang merong ramdam ka, may mararamdaman ka na I need to help my kababayan during pandemic. So, nagbigay kami ng bigas. Nakakatuwa na nakapagbigay kami dito sa lugar namin. Kaya pag tinanong nyo kami dito, talaga nagbibigay talaga kami
ng bigas. At syempre kay nagtuloy-tuloy yun, no? At lately lang nakapagbigay tayo. Ang ano naman natin ay ginamit ni Lord ay si ah, Miss Pam Sara Balabagan Sereno. So nakapagbigay siya ng groceries actually. So sa tatlong lugar dito sa Parañaque at din sa tawag dito sa Cavite at Las Piñas. Okay, so nakapagbigay siya. Ang prayer nga natin, makapagbigay naman si Sara sa Mindanao, sa kanyang sa kanyang bayan kasi ang lagi niya binibigyan taon-taon ay iba't ibang lugar. Nung last year ang nabigyan namin ay Manila at nakalimutan ko, meron yatang sa province, dalawa sa province eh. So, basta nagbigay kami last year ganun din. So, ang gusto ko pong sabihin dito sa sinishare ko sa inyo, no, na may bagay, okay, balik po tayo sa pinag-uusapan natin. May bagay na nangyari kay Joseph na hindi natin mapapasubalian. Ano yun? Siya po ay kinainggitan. Okay? Kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid. I'm not connecting this person, no, si Boss FLM. I'm not connecting him to the Bible, to character of the Bible, which is si Joseph, kasi pwede rin naman sumalamin ito sa kahit sinong mga Pilipino o kahit sinong tao. Okay? But at this very moment, makikita natin, eto lang po ulitin ko yung view ko, makikita ko na maaaring kinainggitan talaga si Boss FLM. So, parang katulad kay Joseph, kinainggitan ng kanyang mga kapatid, no? At munti na siyang mamatay pero iningatan siya ng Panginoon. Hinulog siya sa balon at nag-usap-usap yung magkakapatid. Tika mo na, wag na natin siya ipapatay. Ibenta na lang natin siya, kikita pa tayo. So, yun na nga, no? Binenta si Joseph, no, ng kanyang mga kapatid sa isang Ismailites na dumadaan lang, tapos dinala siya sa Egypt, tapos naging alipin siya ni Potiphar. Sa time naman ni Potiphar, talagang naglingkod siya faithfully hanggang muntik na rin siyang mapahamak. Pero iningatan pa rin siya ng Panginoon dahil itong asawa ni Potiphar, muntik pa siyang ma-rape, no? Tumakbo siya. No, talagang dapat tatakbo ka pag may mga ganyan. No? So, iningatan pa rin siya ng Diyos. At sa mahabang paglilingkod niya kay Potiphar, tapos na gano'n na nga nangyari, iningatan siya ng Diyos, nabilanggo siya. Okay? So, nabilanggo siya, at siya ay tapos sa sa piitan. Of course, syempre nabilanggo nga siya. Ano ba yan? Nalagay sa piitan at for 11 to 13 years, no? Siya ay nakulong. At nagkaroon siya ng favor. Iningatan siya ng Panginoon. Ayan, kumakauling aking aso. Si Asher. Siya ay isang Pomeranian. Asher, quiet. So, iningatan siya ng Panginoon. Nagkaroon siya ng favor doon sa warden. At dumating yung time na naging in charge siya, si Joseph. Pangklase. Alam mo nung nakikinig nga ako kay no, medyo tatanong ako ng konti. Nakikinig nga ako kay Boss FLM. Grabe, no? Marami siya din siyang natulungan sa prison at sa loob ng prison at ginawa niyang tungtungan yung itong prison cell to help other people. My goodness, you cannot put the good man or the lab man down. Kasi yung nananalantay na DNA sa kanyang dugo na pagtulong is very unique, and I believe that is God ordained for Boss FLM. Okay, ginawa niyang tuntungan yun. Okay, mamaya itutuloy natin yan. Balik ko tayo kay Joseph. Ano nangyari kay Joseph? Ginawa siyang in charge sa prison. And then na meet niya yung um cupbearer ng Pharaoh at yung baker ng Pharaoh na nandun din, no, sa loob ng kulungan. At itong cupbearer ng Pharaoh at baker, no, ng Pharaoh ay nanaginip at na-interpret ni Daniel yung panaginip.
So, yung cupbearer, na-reinstated, no? Na-reinstated. Ibig sabihin, nabalik siya ulit doon sa kanyang work, no? As cupbearer, naglingkod ulit siya kay Pharaoh as cupbearer, katulad ng napanaginipan ni Joseph. Pero, yung nangyari sa baker, no? Ay na-execute nga, no? So, nangyari yun, yung interpretation ng dreams niya doon sa dalawang tauhan ng Pharaoh, nangyari yun, no? At lumipas yung 2 taon, parang nakalimutan na si Joseph. Imagine that, no? Ginawa mo ng kabutihan, pinalakas mo yung loob, nakalimutan ka pa. Pero, ulitin ko ulit, another reminder of you, iningatan siya ng Panginoon. Parang katulad ni Boss FLM, iningatan siya ng Panginoon. Parang katulad ng sa atin, ako, kahit sino sa atin dito pwede mangyari to, iningatan tayo ng Panginoon. Ako, personally, lagi niyo pong naririnig, uh, if you hear my testimonies, iningatan ako ng Panginoon. Sobrang dami na muntik na akong mapatay, pero iningatan ako ng Panginoon. Bakit? Kasi may purpose pa yung buhay ko. Ganon din tayo. Ganon din lahat, no? At this point in time, I'm referring, or my example is Francis Leo Marcos. Iningatan siya ng Panginoon, di ba? So balik tayo kay Joseph. Iningatan si Joseph ng Panginoon hanggang sa nakalaya si Joseph. Praise God. Paano nangyari yan? Nang magkaroon ng dream si Pharaoh at walang maka-interpret ng dream, bigla siyang naalala ng cupbearer. Di ba yung cupbearer na sinasabi ko kanina, na naginip din? Itong baker ay nanaginip din? At yung panaginip na yon ay ininterpret ni Joseph hanggang sa maalala ng cupbearer si Joseph. Nung nanaginip yung Pharaoh at walang makapag-interpret sa kanyang buong kaharian, naalala ngayon ni ni ano ni ano ba to? Ni cupbearer. Sabi ni cupbearer, teka muna, may isang tao na napakabait at gustong-gusto siya ng mga wardens, ng mga nagbabantay at maging yung mga prisoners, gustong-gusto siya. Naalala ng cupbearer. Kasi nga, di ba, hindi pala natin binasa, na-share ko sa inyo, mabasa nyo sa Bible, na talaga nagkaroon siya ng sobrang favor, uncommon favor sa loob ng piitan. At naalala siya ng Diyos. Amen? So, ganun, ganun. Exciting, no? At naalala siya. At yun nga, yung dream ni Pharaoh, walang ibang naka-interpret kundi si Joseph. Yung uh, um, seven skinny cows and 7 fat cows. Healthy cows and unhealthy cows. So, it refers to 7 years of famine and 7 years of prosperity. Imagine that, 7 taong taggutom. Pero binigyan si Joseph ng talino ng Lord. Kasi yung 7 taong tagutom, bago dumating yon, magkakaroon muna ng 7 taong kasaganaan. Di ba? Kaya ako nung pinagninilayan ko to, hindi kaya si Boss FLM at marami pa rin na mga Pilipino na ginamit si Lord. Hindi lang si Boss FLM, marami rin mga Pilipino na ginamit si Lord na maging kamay ng Diyos sa mga pagtulong. At hindi ligtas sa mga persecutions. Kinaiinggitan, pinapersecute, ginagawa ng kwento ng mga evil people, evil person. Okay, guys, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Doon sa ating statement, provoking statement. Ano yun? Eternal truth doesn't fear the light of intense scrutiny. Eternal truth doesn't fear the light of intense scrutiny. Kahit sunugin mo yung katawan ko, kahit anong gawin mo, baliktarin mo man ako. Dahil sa alam ko na ako ay nasa katotohanan, hindi ako matatakot. For me, ganun yung basa ko na nangyari kay FLM, ang bayani ng pandemya. Our hero
in time of pandemic, may na-raise up si Lord. May ginamit si God na tao para tulungan tayo. At hindi lang, ulitin ko na rin, no? O hindi lang naman din si Boss FLM. Maraming mga tao ang ginamit ni Lord. Di ba? Pero kakaiba kasi talaga si Boss FLM. Katulad na sinasabi ko sa inyo, di ba? Grabe, contagious. Ganun siya. And dangerous. Contagious and dangerous si Boss FLM. Hindi siya natakot. Do not fear the light, di ba? Yung truth, do not fear the light of intense scrutiny. So yun lang guys. At marami akong mga naiisip na mga personal na character pero hindi ko na sasabihin, 'di ba? Mag-isip tayo. Mapapaisip tayo eh, 'di ba? Kasi marami pero hindi ko na dadagdagan. Example ko lang yung sarili ko at tao at syempre yung example natin ngayon ay si Boss FLM, si Francis Leo Marcos. So yun lang guys. Sa susunod natin pag-uusap, marami akong i-share sa inyo na mga provoking statement and provoking thoughts na talagang mapapaisip ka talaga. Mapapaisip ka na lang, oo nga, no. 'Di ba? Kasi kung nasa liwanag ka, hindi ka matatakot. Kahit ano pang ibigay sa'yo, haharapin mo yan. Kahit ano pang bagay na mag-fabricate pa sila, tinwist nila yung justice, naranasan mo yung injustice, may gagawin pa rin sa'yo si Lord kahit nasa loob ka ng piitan o kung ano mang gustong gawin sa'yo ng enemy, napatayin ka, hindi ka mamatay, iingatan ka ng Diyos because the purpose of God shall prevail over your life. So, kaya we pray for Doc FLM, Boss FLM. We pray for him and his loved ones na talagang gamitin ni Lord. At yung katulad ganun sinabi ko, di ba? Yung mga naglalakihang mga billboards sa EDSA, hindi lang isa, dalawa. Yan ay sign ng victory, sign ng success. Hindi lang isang beses itong mangyayaring, shout out ko na rin, no? Hindi lang isang beses itong mangyayaring grand humanitarian na to. Maraming beses mangyayari to sa history, sa kasaysayan ng FLM community. At hindi lang siya community, ito ay magiging FLM Nation. Okay? So, nation na nga, di ba? So, anyways, guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. At sa susunod natin pag-uusapan ay another provoking questions and statement. So, let me hear from you kung ano yung mga yung mga thoughts ninyo regarding this. Kung may nasabi man ako na mali, na misquote ko yung Bible verses or names, paki-correct na lang ako. Okay? Kasi minsan nami-misquote ko talaga, ang daming nagja-jump sa isip ko sa kakabasa, napapalit-palit ko yung mga pangalan at yung mga numbers. Pwede nyo akong i-correct, okay? I'm open for correction. And another thing, let me shout out muna tayo. Okay, unang-unang pasasalamatan ko syempre ang ating mga kapatid sa Hong Kong. Okay, at di nakalimutan ko nga palang batiin yung aming leader si Sir Froy. Yan, na asa ka ba? Nasa Saudi. Okay, God bless. At kita-kits soon. At syempre sa ating mga utol dyan sa Hong Kong, congratulations kay Utol siya na talaga namang binibless ni Lord sa YouTube, no? Talagang kumikita na siya at yung iba pa natin mga kasama. Syempre si Sis Mitch, Utol Jane, Shinjin, ayan na naman tayo, wala akong naisulat. Naku po. Naku, sorry. Uh, sa susunod na na vlogging ko, i-shout out ko lahat ng mga Hong Kong na ating mga kapatid. Okay? Sino ba? Sir Arnold! Yan! Sino ba? Ano ba yan? Si Mami... Sa isip ko. Yeah, si Doc. Si Doc Juday. Yan. Si Ate... Ano ba to? Okay, nasa dulo ng isip ko. Hindi ko sunod. I apologize. So, anyways, uh, maraming salamat at shoutout ko na rin si Sir Limor Creations, si Miss Sarah Balabagan, ang kanyang
SBMI, Sara Balabagan Missions International, at syempre ang PHLV, si Kuya Yo, at ano pa ba? Syempre, hindi ko makakalimutan ang aking wife, si Lady Len. Ah, salamat sa iyong suporta, walang sawang pagtulong at pagsuporta, syempre sa akin, di ba? Okay, shoutout ko na rin si sino ba to? Si JC and Pam. Yan, sila din ay nagkakaroon ng mga humanitarian blessings, no? Nagkakaroon sila ng mga ganyan mga projects. So, God bless you and see you soon, guys, sa mga susunod na na mga meetings natin. Babawi na lang ako. Okay. Excited na ako sa grand humanitarian na gagawin ni Boss FLM. So, yun lang. Guys, maraming maraming salamat sa lahat. God bless po.